Problema nyo din ba sa ADV-160 nyo? Yung na-stack up na yung foot peg? Na kahit anong puwersa mo, hindi na siya bumabalik ng basta-basta, at kung talagang puwersahin mo naman, babaloktot na yung bakal sa loob. Nood lang kayo dito sa video na to, tapusin nyo para malaman nyo kung paano natin susolusyonan itong problema na to ng ating ADV-160. So good morning guys, isa nga sa mga problema dito sa ating ADV-160 is kapag nagagamit mo tong foot peg na to, kinakalawang siya o kaya nagkakaroon ng corrosion, kaya nag-i-stack up na siya at hindi mo na maibalik. Kung pupersahin mo naman, biglang babaluktot na yung bakal dun sa loob. So ginawa ko na yung kabila ng ating ADV-160 para makita nyo. Ayan, bumalik na siya sa kung paano siya nung bago natin siya nakuha. Hindi na siya maganit, mabilis na siyang umaakyat at bumababa kapag pinipihit natin. Okay guys, ang una natin gagawin is tatanggalin natin itong dalawang Allen bolts na to gamit ang ating Allen wrench para ma-access natin ng mas maayos yung pin na pagtatanggalan natin dun sa kabitan ng foot peg. So madali lang to. Tanggalin natin yung una sa taas, and then tanggalin natin yung pangalawa dun sa baba. Itabi nyo na maayos yung mga Allen na screws natin para hindi mawala, and then dahan-dahan natin babaklasin itong flarings natin sa may gilid hanggang sa mag-pop yung mga clip na nandiyan sa gilid niya. 3 o 4 lang yata yung mga clip na yan. Madali lang siyang tanggalin, basta dadahan-dahanin mo lang, huwag mo siyang bibiglain. Mas maganda kung meron ka nung prying tool na ginagamit ng mga nagtatanggal ng mga flarings ng motor talaga. Meron ako, kaso hindi ko na nakuha doon sa kotse at tinatamad na ako. Pasensya na. So ayan, natanggal na natin yung flarings, and then may expose yan siya kasi malambot na plastic lang yan nasa gilid. Gagamitin natin ng Phillips screw. Itatanggalin tayong 2 screw dyan sa may gilid kasi ang balak natin is iaangat natin siya ng konti para mahugot natin yung pin na nagdidikit dun sa bakal ng frame ng ating ADV-160 papunta dun sa foot peg. Okay, tabi natin ang ating screw. Ayan, once natanggal na natin siya, titingnan nyo kung yan, huhugutin natin siya ng ganyan, hihilahin natin papunta sa atin, and then dahan-dahan nating tatanggalin yung pin na nakadikit dyan sa foot peg na yan. Gagamit tayo ng long nose. Kung makikita nyo, merong part doon sa pin ng ng foot peg na flat. So yun ang itututok natin doon sa may gilid, tapos saka natin siya hahaltakin para sumuot siya doon sa may gilid, and then mahatak na natin yung pin palabas. So gamitan natin siya ng screwdriver para may labas ng konti, and then hatakin natin, sungkitin natin siya doon sa may kabila. Yan. Kapag nailusot mo na siya, dahan-dahan mo na siyang ilusot at hatakin gamit yung ating long nose. Yan, as you can see, hinahatak natin siya palabas gamit ang ating long nose.
Yan, hanggang sa mailabas mo na siya, matanggal mo na siya. Hinulog na lang natin siya para mapulot na lang natin yung sahig. Yan. So you can see, nakatanggal na yung pin. Tapos dahan-dahan nating tatanggalin yung foot peg pagkatapos niya. Tatalsik kasi yung bearing at saka yung spring kapag hindi mo hinawakan yung parang washer niya na nakalagay sa gilid. Yan. Tatanggalin na natin siya at itatabi muna natin siya sa gilid para hindi mawala. And as you can see, yan, yung spring. Right? So medyo bumaloktot siya ng konti. Aayusin lang natin yung pagkaka-align niya gamit yung ating long nose. And then i-mock up ulit natin siya doon sa motor para makita natin kung tama ba yung pagkaka-align natin dyan sa parang metal washer na nagkakabit doon sa may stopper nung ball bearing. Check ulit natin kasi dapat naka-align yan doon sa may butas na pagpapasukan niya. Yan. As you can see, ganyan dapat ang magiging itsura niya. Right, nilalagyan ko din siya ng grasa magkabila. So, yung sa isang side na nakadikit doon sa foot peg para dumulas ng maayos yung ating ball bearing. And then, lalagyan ko din siya sa kabilang side para hindi kalawangin at hindi magkaroon ng corrosion. And also, maging smooth yung pagkakakabit natin sa kanya mamaya dahil ipapalaman natin yung ball bearing dyan sa foot peg at saka dyan sa parang bakal na washer na yan pabalik dun sa loob ng pinaglalagyan ng foot peg. So, lagyan muna natin siya dyan. And then, balik tayo doon sa foot peg. Ang ginawa ko sa kanya is nilagyan ko siya ng maraming grasa doon sa pinaglalagyan ng ball bearing na papasukan ng spring. So, maglagay kayo ng isang generous amount ng grasa dyan sa part na yan. Huwag yung tipirin. Pasukan nyo ng pasukan ng grasa yan. Yan. So guys, huwag nyo siyang tipirin sa paglalagay ng grasa. Yan. Pati yung pangalawang butas na nagkakabit sa footrest, lagyan nyo din para smooth lang siya lagi kapag tinataas natin, binababa at hindi siya maging maganit. Nagpe-prevent din yan ng corrosion kasi laging nasa ulanan, ganon. Tapos mainit na naman yung araw, may pumapasok pa mga dumi dyan. Para lagi lang smooth yung kanyang pag-akyat sa pagbaba. So yan, ibabalik ko na yung spring. Lalagyan ko siya ulit ng grasa para yung pag nilagay natin yung ball bearing is hindi siya mahulog. Yan. Alright, so kunin na natin yung barang bakal na washer. Yan, ipalaman natin yung bearing dyan. Saka natin ibalik. Guys, and make sure na yung butas dun sa washer na nagkakabit ng bearing is ipasok nyo dun sa butas na nandoon sa may kabitan ng foot peg. Yan. Kung nakikita nyo, ayun siya. Nakapasok naman siya na maayos. Alright. So, ang gagawin natin dito sa pagkakabit ng pin ulit, pabalik, is pabaliktad na para mas madali na natin siya ma-access sa susunod.
So, tingnan nyo yung pin kasi meron siyang parang flat part sa may gilid. Dati, papunta sa kanan, ngayon papunta sa kaliwa na yung paglagay natin sa kanya. So, pasok natin siya ng ganun sa kabilang side para sa susunod na lilinisin natin siya, mas madali na siyang tanggalin. Hindi na natin kailangan magbaklas ng sobrang daming flarings at saka mga tornilyo para lang ma-access yung pin na pinagkakabitan. So one other thing is hindi nyo makakabit yung washer doon sa kabila dahil pagkakita nyo nga doon sa pin, may flat side siya. Kailangan pupukpukin nyo yung side na yan, or gagamitan nyo ng bagay kagaya nung dito sa ginawa ko. Ginamitan ko siya ng long nose para bumaluktot ng konti, and then pinukpok ko siya ng martilyo. Yan. Kasi hindi mo siya maipapasok dun sa gilid kapag wala siyang flat side. Yan. Pukpukin mo pa. Yan. Para magkaroon siya ng flat side. Ngayon, flat na yung gilid niya. Dahil bumaluktot na, pwede na natin siyang ibalik dun sa side ng pin. At syempre, yung lock pin na ilalagay natin. Gumamit kayo ng long nose. Dahil maliit lang siya. Malaki yung mga daliri ko. Hindi ko siya may pasok basta-basta. Ginagamitan ko siya ng long nose para ibalik. Okay, so once na ibalik na natin siya, okay na yan. Subukan natin. So you can see, so smooth na naman ang pagtaas baba ng ating foot peg. Alright, so isa na lang ang natitirang gagawin natin dito is ibabalik natin syempre yung mga pinagtatanggal natin ng mga flarings at saka mga screw, and then we're all done. Hanap kasi ako ng hanap sa YouTube, mga kapatid, ng naggagawa ng ganito and wala akong makita. So I took the liberty na para gawin dahil nag-stock up din naman yung aking foot peg para makita nyo kung paano siya ayusin and ano yung mga ginawa kong mga tips and tricks para mas madali mo siyang ma-access sa susunod na lilinisan mo ulit yung ating bearing ng foot peg. So if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na. Paki-like na lang yung video and tanong lang kayo kung meron kayong mga tanong para masagot natin, and if may gusto kayong ipa-feature or ipa-video dito sa ating ADV 160 para magawa natin ng paraan at magawa natin ng video. May mga accessories pa dito sa ADV 160 ko na hindi ko pa na video at na i-vlog. So in the near future, gagawin natin yan. So as for now, natapos na natin ang ating foot peg. Smooth na siya ulit. Maraming salamat sa pagnood ng ating video and I hope nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. Thank you very much and goodbye.